hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon sa buong lalawigan ho ng Palawan. Magandang hapon sa mga naabot ho ng ating signal. Good afternoon po sa inyong lahat and welcome. Dito ho sa ating palatuntunang Love Notes and Love Codes. Kasama po si DJ Sweet ng Palawan. Kumusta po kayong lahat mga kaibigan? Kumusta ho ang inyo pong araw? Sana po ay okay, alright lamang ang bawat isa. At lagi po tayong mag-iingat. Siyempre mga kaibigan, sa programang ito po ay po tayong bibigyang daan ng ating pong letter sender. Isa pong kwentong pag-ibig. At sa mga kaibigan ho natin dyan, na gusto hong magpadala ng kanilang mga karanasan sa pag-ibig, kwentong pag-ibig, o problemang puso man yan, pwede po yung ipadala sa ating official Facebook page na DJ Sweet Palawan. Malay niyo po mga kaibigan ay inyo pong kwento na ang inyong mapakinggan dito sa ating programang Love Notes and Love Codes. Kumusta ho sa ating mga kaibigang mga tricycle drivers, mga kaibigang mga multi-cab drivers, mga shuttle van drivers, magandang hapon po sa inyo. Ingat po kayo sa inyong pagmamaneho. Well, of course, mga kaibigan, binabati rin po natin ang mga kaibigan din ho sa kanilang mga opisina. Magandang hapon po sa inyo. At syempre mga kaibigan, once again, sa lahat ho ng ating mga kaibigan na ikangay gustong magpadala po ng kanilang mga letter sender, pwede po kayong mag-message sa atin directly sa ating pong official Facebook page, DJ Sweet Palawan. At syempre mga kaibigan, ang ating pong programa po ay sinusuportahan ng Ann's Dishwashing Liquid mga kaibigan. Ayan, kung kayo po ay gumagamit pa rin ngayon ng bareta, subukan niyo po ang Ann's Dishwashing Liquid. At syempre mga kaibigan, ang programa ito ay hatid pa rin po sa inyo ng GM Motor Spare Parts. At sa mga naghahanap po dyan ng garantisado at kalidad ng mga spare parts, i-message nyo lamang po ang GM Motor Spare Parts. Available po ang lahat ng mga spare parts. At syempre mga kaibigan, sa pagkakataong ito, tandaan na ho natin ang ating letter sender. Para po sa mga kaibigan ho natin na nag-aabang ng ating letter sender, narito na po. DJ Sweet, magandang hapon sa inyo at magandang hapon sa inyong programa. Sumulat po ako sa inyong programa dahil gusto ko pong ibahagi ang aking karanasan sa pag-ibig at gusto ko rin po itong ibahagi sa inyong programa. Dati ho, pangarap ko lang na sana ho ay isa sa aking mga kwento ang mabigang daan sa inyong programa DJ Sweet. Matagal na po akong tagapagsubaybay ng inyong programa nang
nandun ka pa po sa isang istasyon, talagang lagi ko pong inaabangan ang programa mo. Kaya pangarap ko sana one of this day, DJ Sweet, isa sa mga kwento ko ang inyo na hong mabasa at mai-share sa lahat ng iyong tagapagsubaybay. Tawagin mo na lamang po ako sa pangalang Lynn. Nasa hustong gulang at nakatira dito po sa lalawigan ng Palawan. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang aking kwentong pag-ibig. Alam mo, DJ Sweet, isa talaga ako sa mga siguro malalakas na nanilalang. Ang aking kwentong pag-ibig kasi, DJ Sweet, ay talagang parang teleserye. Meron akong kasama sa trabaho. Sabi nila, isa raw siyang babaero. Pero sabi ko naman, okay lang. Kasi kung mahal tayo ng isang tao, hindi yan magloloko. Sa madalit sabi, tawagin na lang natin sa pangalang Roman. Alam mo, DJ Sweet, si Roman ay napakagwapo, pati puno, maputi at higit sa lahat mabango. Wala na akong hinahanap sa isang lalaki na kay Roman na talaga, DJ Sweet. Ang aming love story ay talagang parang teleserye. Noong una talagang sobrang saya namin, DJ. Sabay kami pumapasok, sabay kami umuuwi. Kulang na lang mag-asawa na kami, DJ. Tumagal ang aming relasyon ng halos 8 taon. Marami ang nagsasabi na bakit si Roman ang naging boyfriend ko. Sinabi ko naman, bakit ba? May bawal ba? Bakit gwapo siya, maputi? Ako naman itong morena. May bawal ba? Sa madalit sabi, DJ, sobrang daming toxic sa relasyon namin ni Roman. Muntik na nga akong sumuko sa mga oras na yon. Dahil halos lahat ng aking mga katrabaho ay puro toxic. Pero alam mo ba, DJ Sweet, isa sa mga nagpatatag sa amin ng aming relasyon ni Roman ay itong pinatunayan ni Roman na talagang mahal na mahal niya ako. Ipinakilala ko si Roman sa aking mga magulang, sa aking buong pamilya. Pero ito na nga, DJ Sweet, ang sinasabi kong talagang ang relasyon ay parang teleserye. Sa madalit sabi, ayaw na ayaw ng magulang ko kay Roman. Sabi pa nga ng tatay ko, DJ Sweet, anak, bakit mo nakita ang lalaking yan? Eh, ang gwapo-gwapo naman. Sure ka ba na mamahalin ka niyan habang buhay? Sabi ko naman sa tatay ko, huwag siyang mag-alala. Dahil pinangako naman ni Roman na talagang ako lang ang kanyang mamahalin. Nagulat naman ako sa sinabi ng nanay ko, anak, huwag na huwag kang magpapakasal sa lalaki na yan. Dahil hindi ka ang tunay na mamahalin niyan. Naisip ko nung mga panahon na yung DJ Sweet, bakit
ayaw na ayaw kaya sa akin? Bakit ayaw na ayaw kayo ng mga magulang ko doon kay Roman? Eto na nga, DJ Sweet, nalaman ko na ang katotohanan na si Roman ay isang basagulero daw noon. Laman ng barangay. Pero sinabi ko naman kay nanay at kay tatay, magbago naman ang tao. Handa siyang magbago. Lalo na kapag magkaroon kami ng pamilya. Sabi naman ng tatay ko, aba talaga naman gusto mo pang magkapamilya? Anong mamamana ng mga anak mo dyan? Sabi ko naman, nagsusumikap naman talaga si Roman. Huwag na kayong mag-alala. Diba, sabi ng nanay ko, hindi pwede. Kailangan yung maghiwalay ni Roman. Ito na nga, sabi ko, DJ, talagang may pagkateleserye. Sa madalit sabi, hiniwalay ako ng mga magulang ko kay Roman. Ang sabi ko naman, sige, kung talagang tayo talaga Roman ang nasa tadhana, walang imposible yan. Makalipas nga ang ilang taon, DJ, muli kaming nagkita ni Roman. Si Roman ay meron na siyang sariling negosyo. Nagmamay-ari na siya ng kanyang munting negosyo. At sinabi niya sa akin, DJ, ipagpapatuloy pa ba natin ang relasyon natin? Dahil wala pa rin akong nakikitang iba. Alam ko sa sarili ko, ikaw pa rin ang mahal na mahal ko. Sa madalit sabi, DJ Sweet, ay naging magkasintahan ulit kami ni Roman. Binalik namin ang dati naming matamis na pagmamahalan. Lumuwas agad ako sa aking mga magulang at sinabi ko sa kanila na magpapakasal na kami ni Roman. Sabi naman ng mga magulang ko, sige, wala na rin kaming magagawa, anak. Kung talagang si Roman ang para sa'yo, at hinintay ka talaga ni Roman, hindi na kami magdadalawang isip na pigilan ka. Sige, go ka na. Kung dyan ka masaya, edi go ka na. Sa madalit sabi, DJ, ikinasal na kami ni Roman. Sa ngayon, meron na po kaming 2 anak. Meron na rin kaming mga negosyo. Isa lang sa mga masasabi ko na wala talagang imposible pagdating sa pag-ibig. Walang imposible kapag ang pag-ibig na ang siyang nanguna sa inyo. Alright, mga kaibigan. Yan po ang kwento ni Len at ni Roman. Talaga naman napaka-sweet naman ang kanilang kwento. Merong pagka-sweet at merong medyo nakakalungkot na part, diba? Sabi nga natin, wala talagang imposible pagdating sa pag-ibig. Minsan nga yung iba, sobrang tagal na nilang hindi nagkikita. Tapos nung nagkita sila, biglang naging mag-asawa. Di ba may mga ganon? Kapag matagal na kayong hindi nagkikita, tapos bigla kayong nagkita, dun na-develop yung pagmamahal, di ba? Kasi yung iba kasi tawag dito, yun ang sinasabing tadhana. So mga kaibigan, maraming salamat po sa inyo. Salamat po kay Lynn at saka kay Roman sa pagbabahagi po ng kanilang kwentong pag-ibig. Thank you so much. Once again, mga kaibigan, sa lahat ng mga gustong magpadala ng kanilang mga kwentong pag-ibig,
karanasan sa pag-ibig, pwede niyo po yung ipadala dito ho sa ating programa. At syempre, bibigyan daan po natin yan. Pwede niyo po yung ipadala mga kaibigan sa ating po official Facebook page, DJ Sweet Palawan. Message lamang po kayo para malay nyo, isa na po sa mga mabigyan daan natin dito ho sa ating programang Love Notes and Love Codes, itong kwentong pag-ibig. Maraming salamat mga kaibigan once again. This is your friends, the one and only, yours truly, my name is DJ Sweet. Maraming salamat. God bless you and bye-bye.